Magpapaalam na ang import ng Magnolia Hotshots na si Glenn Robinson III. Ayon sa Magnolia Management, hindi daw umabot sa expectation nilang nilalaro niya. Ang sabi pa, kung pwede lang sana si Nick Rakocevic, siya na lang daw. Maghahanap daw sila ng import na gaya niya ang playing style. Sa tingin nyo, dapat na ba siyang palitan? Bago tayo magpatuloy, kung nais mong suportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Sa mga TikTokers ko dyan, salamat sa pag-follow sa ating TikTok page at pakibisita na rin ang ating showcase. Grading Glenn Robinson, especially nung nakalaban ng Magnolia ang TNT, pansin ko na na-outduel siya ni Rondaeus Jefferson na nagkaka-average lamang ng 15 points per game na may 36% FG. Si RHJ po, kapwa niya ex-NBA player na nakapagtala nung gabing yun ng 32 points, 19 rebounds, 7 assists at 2 steals despite sa minor injury niya, habang si Robinson nakapagtala lamang ng 19 points, 15 rebounds. Parang tatalunin pa nga ni Junmar ang stats na yan. Mas malala, sa final stretch, tahimik siya at walang sinabi kay RHJ, especially nung nakakommit siya ng turnover bunga ng maling pasa niya. Ang tanong, dapat ba talagang palitan na si Robinson? Ayon kay Coach Chito, sumagi na sa kanilang isip yan. Pero sa interview niya sa Spin, sinabi niya na hindi pa nga raw final ang desisyong to. Parang inoobserbahan pa ata ng coaching staff ang import nila kung kakayanin ba nito ang playoff mode or hanggang pang regular season lang. Alam nyo ba na ito palang unang beses na magiging import si Robinson? Una niya ito matitikman sa PBA. Kaya kung napapansin nyo, unstable, medyo shaky pang galaw niya. Minsan mga kasamahan na lang niya naglilinis ng maling shots. Pero in fairness naman kay Robinson na hindi po siya tamad sa depensa at rebounds. Ang napansin ko lang sa kanya, kapag tinapat siya sa mas ma-experience na imports, doon siya nangihina. Pero para sa akin, kung hindi pa naman pala sigurado Magnolia, wag muna nilang palitan. Marahil kasi nag-a-adjust lang siya o naninibago sa pagiging import. Ilang games pa naman ang nilaro niya, baka in the middle of the conference, lumabas ang totoo niyang potensyal kapag nasanay na siya. Kaso ang ganitong style, risky lang talaga. Dapat pag-isipan ng mabuti ng Magnolia to dahil as of now, meron na silang 2 talo. Maaari pa namang magbago ang lahat depende sa magiging takbo ng team na to sa mga susunod pang games. Ang mangyayari kasi niyan, dahil binago ang scheme, ginawa nilang knockout round agad ang quarterfinals. Yan yung pinaka-crucial part. As soon as possible, kailangan nila ng import na bubuhat talaga along the way. Binanggit pa na sana yung kagaya daw ni Nick Rakocevic kung maglaro, magaling sa jumpers, magaling kahit sa ang anggulo. Alam niyo nung nalaman ko na si Robinson ang kukunin ng Magnolia, sabi nila maswerte daw sila kasi versatile at athletic. Kung athletic, oo, pero hindi ko masasabing versatile kasi sa NBA naglalaro lamang siya ng 7 to 9 points per game, ang average points niya. Nakakapanghinayang din na sa 18 turnovers ng Magnolia, ang 5 doon galing sa kanya. Sa team na gaya ng Magnolia na hindi nagre-rely sa mga imports, maraming locals din na umaambag. Kailangan nila ng malaking support mula sa import, so magpapalit sila dapat ngayon na. Huwag nilang paabutin ang resulta ng ilang games bago mahuli ang lahat. Another adjustments din ang disadvantage kapag pabago-bago ng imports, diba? Pwede na lang kung biglang mag-ibang ihip ng hangin at maghalimaw sa Robinson gaya ng ibang import. Si Coach Chito naghihintay lang din ng go signal mula sa itaas. Halata naman kasi sa tono ng interview ni Coach Chito na pabor siya na palitan si Robinson. Pero para sa inyong mga quiz, dapat na bang palitan si Glenn Robinson or bigyan pa ng chance na maglaro ng mas matagal?